Kasabay ng pagdagsa ng mga deboto sa ilang simbahan sa bansa dahil sa pagsisimula ng simbang gabi, mas pinaigting din ng mga ahensya, pulisya at LGUs ang kanilang mga hakbang para mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng mga dadalo. Si Sean Gupo, una sa balita. Formal nang nagsimula ngayong araw ang simbang gabi na isang tradisyong Pilipino na taon-taon ay dinarayo ng libo-libong deboto bilang paghahanda sa pagdiriwang ng Pasko. Sa kabila ng maagang oras, dagsa ang mga nagsisimba mula kabataan, matatanda hanggang buong pamilya na nagtipon-tipon upang manalangin. Tinatayang nasa humigit kumulang 3,000 ang dumalo na mas mataas sa 2,500 capacity ng simbahan. Dahilan upang mapuno hindi lamang ang loob kundi maging ang labas ng simbahan sa bawat misa na nagsisimula alas 3 ng madaling araw. Kasabay ng dami ng deboto, nakaantabay rin ang iba't ibang security at response team upang tiyakin ang kaligtasan ng lahat. Maaga ring nag-deploy ang Batasan Police Station, Barangay Health Emergency Response Team, Fire Brigade, MMDA, Church Marshals at iba pang katuwang na ahensya. Para doon sa kabataan, sa mga magulang, kung alam nila na ang kanilang mga anak ay hindi kaya, antok pa, huwag na natin pilitin. O kaya naman, kung gustong pumunta, please lang, kumain kayo kahit konti, no? At matulog ng maayos. Ayon sa mga tagapagpatupad ng seguridad, matagal nang pinaghahandaan ng simbang gabi, lalo na ang mga misa sa madaling araw kung saan inaasahan ang mas malaking bilang ng mga nagsisimba. Actually, itong simbang gabi na to, taon-taon namin pinaghahandaan talaga. Lalong-lalo na pagkadating ng madaling araw, yung anticipated, pinaghahandaan din namin yan. Sa security measures namin, as possible, meron kaming barangays, medics, and police. Bukod sa seguridad, nakaantabay rin ang 2 ambulansya, first aid station, wheelchair at medical teams. At as of 6 a.m., may naitala ng 3 nakaramdam ng hilo na agad nabigyan ng first aid at isang nagsisimba ang isinugod sa orthopedic dahil sa matagal na niyang iniindang injury sa hita. Para sa mga deboto, higit sa lahat ang panalangin para sa kalusugan, pamilya at kapayapaan. Nagdadasal para sa pamilya at saka sa kalusugan ko rin at saka sa mga anak ko. Para sa akin, ito ay isang simbolo na panahon para lumapit tayo sa Panginoon. Dahil sa ngayon ay iba-iba rin talaga yung nangyayari sa mundo. Una-una, siyempre, good health. And also, more blessings to come. May mga pamilya rin na sinisiguro ang pagtapos ng 9 na gabi ng simbang gabi bilang bahagi ng kanilang panata. Ginagawa po namin na mag-anak sa iba-ibang simbahan po bawat gabi. Hanggang sa narating po kami ng Maynila. Saan po mga simbahan. Dinatapos po namin yung 9 na gabi. Sa homily, paalala ng simbahan ang mas malalim na diwa ng Adbyento at ang panawagan na mamuhay sa liwanag. Pero hinihiling sa atin na Jesucristo na tayo ay lumapit sa liwanag. Tayo ay mamuhay sa liwanag. Kaya kung ngayong panahon ng Adbyento at panahon ng ating paghahanda sa darating na Pasko, ito yung tawag sa atin. Mamuhay tayo sa liwanag. 5 misa ang isinasagawa araw-araw mula alas 3 hanggang alas 8 ng umaga at alas 5 hanggang alas 10 ng gabi. Sa labas ng simbahan, bumalik na rin ang mga paborito nating kakanin tuwing Pasko tulad ng puto bumbong at bibingka na dagdag sa diwa ng pagdiriwang. Patuloy ang paalala ng mga otoridad sa publiko na mag-ingat, makipagtulungan sa mga nakatalagang personnel at pangalagaan ng sariling kalusugan upang maging ligtas at makabuluhan ang pagdiriwang ng simbang gabi. Nauna sa balitang totoo at laging bago. Sean Gupo ng D1 1206 para sa Alauna sa Balita ng Congress TV.